إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tunay na ang papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya tayo nagpupuri, nagpapasalamat, humihingi ng tulong. Sa Kanya tayo humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan at sa Kanya tayo humihingi ng gabay. Nagpapaupap tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kasamaan ng ating mga sarili at masamang dulot ng ating mga gawa. Sino mang kanyang gabayan ay ito ang tunay na nagabayan. At sino mang kanyang iligaw ay wala kayong matatagpuan na sino man na magiging kakampi nito upang ito'y magabayan. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin, liban kay Allah ang nag-iisa at walang katambal, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nangaral sa kanyang ummah, tupad sa kanyang tungkulin, at takibaka sa landas ni Allah hanggang sa kanyang huling hininga. Ang pagpapala at biyaya ni Allah ay sumakanya sa kanyang pamilya, mga kasamahan at tagasunod hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo gayon din ang aking sarili na katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat, o mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah ng tunay na pagkatakot at huwag kayong mamamatay liban na lamang na kayo ay mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tuwing Jumu'ah ay palaging nababanggit ang salitang takwa dahil sa kahalagahan nito. Ang takwa o ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay isang gawain ng ating mga puso. Isang gawaing pagsamba ng ating mga puso. At ang anumang gawain ng puso ay tinuturing ng mga scholar na mas mahalaga pa kaysa sa gawain ng katawan. Dahil tunay na ang pagiging mainam ng ating mga paniniwala, ng ating mga pananalita at ng ating mga gawa ay nakasalalay sa pagiging mabuti ng ating mga puso. Ang takwa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang isang gawaing pagsamba na nasa ating mga puso, ay isang gawaing pagsamba na sumasalamin din sa relasyon ng mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng takot na kakaiba sa iba pang takot na maaring mararamdaman ng tao. Maaring ang tao ay natatakot sa mabangis na hayop. Maaring ang tao ay natatakot sa kriminal. Maaring ang tao ay natatakot sa anumang bagay na pipinsala sa kanya. Subalit ang takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay takot na kakaiba. Ito ay takot na dulot ng ating pagmamahal sa Kanya. Ito ay takot na dulot ng pagdakila natin sa Kanya. Ito ay takot na dulot ng paggalang natin kay Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, na dahil dito, ginagawa natin ng anumang Kanyang minamahal at iniiwasan natin ang Kanyang mga kinamumuhian. Takot kay Allah subhanahu wa ta'ala na dulot ng ating pagmamahal, pagdakila at paggalang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang katotohanan ng takot na ito kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang isang bagay din na marapit nating panghahawakan, lalong-lalo na sa mga kapanahunan na tayo ay humaharap sa pagsubok. At tunay nga na tayong lahat ay humaharap araw-araw, oras-oras sa iba't ibang mga pagsubok. Maaring ito ay pagsubok sa anyo ng sakuna o paghihirap, o maaring pagsubok sa anyo ng ginhawa, o anumang bagay na dahil dito tayo ay nalulugod sa ating buhay dito sa mundo. Parehong pagsubok na ating malalampasan lamang sa pamagitan ng ating takot kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Ang tao na dumaraan sa kagipitan, siya inshallah ay makalalampas dito sa pamagitan ng takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo na dahil ito ang siyang ipinangako ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Sino man ang matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay dudulutin ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay magkaroon ng lalabasan, matatakasan mula sa kanyang mga suliranin. Matatakasan ang ibig sabihin dito, solusyon sa kanyang suliranin. Na kung ikaw ay namumroblema sa pera, ikaw ay namumroblema sa iyong pamilya, ikaw ay namumroblema sa trabaho, kung ikaw ay may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw insyaallah ay magkakaroon ng solusyon sa iyong problema, na maaring solusyon na hindi mo nga inaasahan, katulad ng binabanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa karugtong ng aya, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Sino mang may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, bibigyan siya ni Allah ng solusyon sa kanyang suliranin at bibigyan siya ng biyaya mula sa kung saan niya hindi inaasahan. Biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na ibinibigay niya sa mga may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nang takot nga na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam kay Allah subhanahu wa ta'ala, paano ito nagiging solusyon sa ating mga suliranin? Simple lamang. Ang tao na nananatiling may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay kamahal-mahal kay Allah. At kung ikaw ay minamahal ni Allah, pababayaan ka ba ni Allah? Hindi ka pababayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw ay kanyang tutulungan, maaaring sa paraan na hindi mo inaasahan, dahil yan ang problema madalas sa mga tao. Meron tayong gusto, meron tayong plano, at kapag hindi natutupad, ay ibinibilang natin ito bilang pagkabigo o bilang parusa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit hindi natin nalalaman o madalas nating nakakalimutan, si Allah subhanahu wa ta'ala, meron din siyang gusto, meron din siyang plano para sa atin. Kaya sino mang tunay na may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi pababayaan ni Allah. Ikalawang dahilan kung paano ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay magiging solusyon sa ating mga problema, ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ang magdudulot na tayo ay lalayo sa mga solusyon sa ating mga problema, na magdudulot na gagawa tayo ng haram. Katulad halimbawa sa kalagayan ng mga tao na nagigipit sa pera, maaaring sila ay uutang sa 5-6, maaaring sila ay gagawa ng krimen, maaaring sila ay gagawa ng iba't ibang panlalamang sa kanilang mga kapwa, nang sugayon ay lumago ang kanilang mga pera, o kumita sila ng mas malaki sa pamagitan ng mga haram na mga paninda o mga haram na paraan ng pagnenegosyo. Ang may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi gagawa ng mga bagay na ito. Na dahil dito, magdudulot ito ng pangatlong dahilan kung bakit ang takot kay Allah ang solusyon sa ating mga suliranin. Ang pagharap natin sa mga suliranin ng may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala at paglayo sa kanyang mga ipinagbabawal ang magdudulot sa atin ng baraka, biyaya sa ating mga kinikita, baraka, biyaya sa anumang bagay na ating pinagsusumikapan dito sa mundo, alhamdulillah. Trabaho man yan, negosyo, ano pa bang kabuhayan, o ano pa mang bagay na pinagsusumikapan natin dito sa mundo, kung ito ay merong kalakip na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagmamahal sa Kanya, paggawa sa Kanyang mga ipinag-utos at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbabawal, ito ang magiging solusyon sa ating mga suliranin, insyaallah. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tuwing na nababanggit ang takwa sa khutbah, ay huwag natin itong pagsasawaan. Huwag natin iisipin na paulit-ulit na lamang binabanggit ng imam, paulit-ulit na lamang binabanggit ng khatib. Katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot. Marapat lamang na paalalahanan tayo na matakot kay Allah ng tunay na pagkatakot, dahil merong peking pagkatakot. Merong huwad na pagkatakot, merong hindi totoong pagkatakot. At ito ay ang inaangkin ng tao na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi siya gumagawa ng masama dahil lamang sa natatakot siya na baka mahuli siya ng pulis o baka madisgrasya siya o kaya ay makamundo ang kanyang dahilan na iniiwasan niya ang paggawa ng masama. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kahit walang nakabantay, kahit walang huhuli sa atin o magpaparusa sa atin na tao, layuan natin ang mga kasalanan dahil tiyak na nakikita tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ng takwa nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito magdudulot sa atin inshallah na marating ang pinakamataas na antas ng pagiging Muslim, pinakamataas na antas
sa mga maratibul Islam na kung ang pinakamababa dito ay pagiging Muslim at ang pangalawa ay ang pagiging mananampalataya, ang ikatlo inshallah ang pagiging muhsin at ang pagiging muhsin an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ang sambahin mo si Allah subhanahu wa ta'ala na para bang nakikita mo siya. At kung hindi mo man siya nakikita, sa pamagitan ng takwa, inshallah, ay alam mo na ikaw ay nakikita ni Allah at siya ay nakakakita sa iyo. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, palagi nating naririnig ang ayah, nakatakutan si Allah ng tunay na pagkatakot at huwag tayong mamamatay liban na lamang na tayo ay mga Muslim. Ang tunay na pagkatakot, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay malalaman natin kung ito ay nagdudulot sa atin na gumawa ng mabuti at nagdudulot na layuan natin ang masama. Ito ang tunay na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At katulad ng nabanggit ko kanina na ito nga ay gawain ng puso, ang takot kay Allah ay gawain ng puso. Ibig sabihin, ang takot kay Allah ay hindi kailanman maipapakita ng tao sa pamagitan ng kanyang panlabas na anyo. Hindi maipapakita ng tao ang kanyang takwa sa pamagitan lamang ng kanyang pananamit. Hindi maipapakita ng tao ang kanyang takwa sa pamagitan lamang ng kanyang balbas. Hindi maipapakita ng tao ang kanyang takwa sa pamagitan lamang ng kanyang paraan ng pagkilos o pananalita. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. 3 beses niyang sinabi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Habang itinuturo niya ang kanyang dibdib, na kanyang sinasabi, ang ugat ng takwa at ang kalagayan kinalalagyan ng takwa ay walang iba kundi ang ating mga puso, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Puso ang unang marapat na magkakaroon ng takwa, at kapag nagkaroon ng takwa ang ating mga puso, magkakaroon ng takwa ang ating mga paniniwala, magkakaroon ng takwa sa ating mga pananalita, magkakaroon ng takwa sa ating mga gawa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang takwa nga, ang lugar nito ay nasa puso, at katulad ng binanggit ko rin, ng pinakamahalagang mga gawain ng tao ay nagsisimula sa puso, marapat lamang ito. Kaya ang karugtong ng hadith na ito nang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at taqwa hahuna, sinabi niya, ala wa inna fil jasadi budga. Tunay na sa katawan ng tao ay merong isang piraso ng laman. Ida salahal jasadu kulluhu. Ang piraso ng laman na ito ay kapag naging maayos, kapag ito ay naging malusog, kapag ito ay nasa mabuting kalagayan, ang buong katawan, insyaallah, ay magiging malusog din. Malusog, maaring hindi lamang sa pisikal nito na kalagayan, bagkus ay malusog sa spiritual nito na kalagayan, na ito ay malusog sa pananaw ni Allah subhanahu wa ta'ala. At totoo rin ang kabaligtaran nito. Wa idha fasadal jasadu kulluhu. At kapag nasira ang piraso ng laman na ito, ay masisira rin ang buong katawan. Ala wahiya al-qalb. At ito ay walang iba kundi ang ating mga puso, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, takwa na palaging ipinaalala sa atin, marami itong kahulugan, marami tayong aral ang makukuha mula sa salitang ito na marapat lamang na ating isabuhay nang sa gayon tayo ay magiging mabubuting mga Muslim. Kaya huwag natin pagsasawaan na palagi tayong napapayuhan o napangangaralan tungkol sa bagay na ito. Dahil takwa lamang din ang magiging dahilan, katulad ng binabanggit sa aya sa karugtong ng palagi nababanggit na aya sa mga khutbah, wala tamutun na illa wa antum muslimun. Ang takwa ang magiging dahilan na tayo ay magiging matuwid insyaallah, na dahil dito mananatili tayo sa tuwid na landas at tayo ay aabutan ng kamatayan, na tayo ay mga mananampalataya insyaallah. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.